Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mieta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about all for the glory of God. This is our continuation of our series and this is the last topic that we're going to talk about. So this is the glory of God in perfection. So our scripture is all about Revelation 21, chapter 21, verse 1 to 5. So, NI version. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mor- mourning or crying or pain. From the old order of this thing has passed away." So, tungkol saan nga ba itong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagbibigay ng pangako ng isang darating na mundo kung saan ang kasalanan, pagdurusa at kamatayan ay nawawala na. So, ito ay isang masayang larawan ng pagdating ng bagong langit at bagong lupa kung saan ang lahat ng bagay ay perpekto at ang Diyos ay makakasama ng kanyang mga anak mapagpakailanman. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the future is moving toward the defeat of sin. So, syempre sa huli, ang mga kasalanan is nawawala or mawawala siya. At ang lahat ng bagay ay magiging malaya mula sa kadiliman at pagkasira na dala nito. So, second is the future is moving toward Christ's victory. So, alam naman natin na si Kristo ang nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. At darating din ang araw na makikita natin ang kanyang ganap na tagumpay sa lahat ng bagay. So, last teaching is the future is moving toward the perfection of creation. So, ang buong nilikha ay muling itatayo at ibabalik sa kawalhatian kung saan ang Diyos ang magiging sentro ng lahat. Ngayon, dadako na tayo sa ating application. So, ano nga ba yung first application natin? So, yung first application is fight all evil and corruption is the present age. So, dapat maging matatag tayo sa paglaban sa kasamaan at kasalanan. At dapat tayong maging saksi ng liwanag ni Kristo sa isang mundong may kadiliman. So, second is follow Christ and be part of the winning team. So, dapat sumama tayo kay Kristo at sumunod sa Kanya sapagkat siya ang tagumpay sa lahat ng bagay. So, last application is focused on the hope of restoration in the future. So, dapat nating ituon yung ating mga pag-asa sa pangako ng Diyos ng bagong langit at lupa at hayaan ang pag-asang ito ang magbigay sa atin ng lakas sa ngayon. So, ngayon nadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what does it mean for us to be part of Christ's victory and how should it change the way we live today. So, yung pagiging bahagi ng tagumpay ni Kristo is nangangahulugan lang tayo na ay may katiyakan sa kanyang tagumpay, sa kasalanan, kamatayan, at sa lahat ng masama. So, dapat tayong mamuhay na may pananampalataya sa Kanya, pag-asa at layunin, palagi na nagiging ilaw sa mga nasa paligid natin at nagtitiwala sa Kanyang pangako ng kaligtasan. So, ngayon, magpipray na po tayo. So, Panginoon, salamat po sa dakilang pangako ng isang bagong langit at bagong lupa. Tulungan mo kaming mamuhay ngayon na may pag-asa sa iyong darating na tagumpay. Gabayan mo kami upang kami ay maging ilaw sa mundong ito at bigyan mo kami ng lakas upang labanan ang kasamaan at maging bahagi ng iyong plano ng kaligtasan at pagbabalik ng kawalhatian sa iyong nilikha. Sa pangalan ni Jesus, Amen.